Kung matagal ka ng listener, alam mo ang mga kwento sa podcast ay sadyang maraming liko. Mula sa isang topic, nagbubunga at dumadami ang mga inaikukwento. Nagsimula ang usapan namin ni Kai sa isang haunted house sa may Balintawak. At galing doon, bumunga na sa iba pang experience niya. Enjoy. So tonight, may meron tayong guest na listener and nag-message siya. And kagaya ng sinasabi ko palagi, parang itong guest na to maraming baon. Marami siyang may kukwento sa atin. Kai, good evening. Thank you sa pag-reach out. Thank you rin sa Thank you rin na, yun nga, na ibabahagi mo sa amin yung mga story and experience mo. Hello, good evening and good morning. Good evening sa Pilipinas. O nga pala, ayun. So parang kailangan ko explain pala yun. Si Kai ay nasa ibang bansa ngayon, na iba yung oras namin. Siya na bahala mamaya kung kukwento niya kung saan sa parte ng mundo. At ano yung mga nakikita mo doon? Doon ako excited. Pero sige. So, Kai, ano yung umudyok sa yung mag-reach out at magkwento sa amin? Actually, mahilig talaga ako sa mga horror na ganito. Una kong pinakinggan is si Sapphire. Yes. Tapos hanggang nag-watch na ako ng BuzzFeed Unsolved, yung kay Shane and Ryan. Mm-mm. Tapos, syempre, madaming nagsiskip sila, walang masyadong Hanggang sa kay Sir Seth Telmo. Yes, oo. Yun, nag-share din kasi yung pinsan ko doon. Tapos yun, nag-start na akong maghanap-hanap ng mga podcast. Then, napakinggan ko nga kayo sa Spotify. Yes. Hanap ako nahanap. Sabi yung paranormal kasi hinahanap ko yung paranormal. Parang, tama naman yung spelling. Kasi may space ako. May space. Ayun. So, dun, yun, napakinggan ko. Medyo takot ako dun sa iba eh. Okay. Sorry naman. Pero okay lang. Parang nakarelate naman din ako. Especially dun sa sleep paralysis. Oo. Which lagi ko siyang nararamdaman nung bata ako. So, ikaw mismo, anong age mo na feel na may mga weird na nangyayari sa'yo? Actually, high school. Sabihin ko siguro high school. Mm-mm. Kasi, sige, start tayo sa... Saan ko ba gustong mag-start? Start tayo dun sa mismong bahay namin. Sige. Yan, sige. Ito yung bahay ni Lola. Hindi. Iba pa yun. Okay. Sige. Dami Bali, meron akong ilang ba to? Sige lang. 1, 2, 3. Madami-dami siya. Go lang. Okay. Kahit ka na karami yan. So, explain ko lang. Yung bahay namin is 7-story house. Okay. Pero iba-ibang family yung nakatira bawat floor. Kasi yung papa ko, 12 silang magkakapatid. Na-experience ko si papa muna. Mm-mm. Yung ginagawa pa lang bahay nila. Parang sa basement pa lang yung tapos. Bali, natutulog siya nung gabing yan. So siguro naalumpungatan siya, I'm not sure. Yes. Pero nung nagising siya, sobrang dilim na rin kasi wala pang masyadong kuryenteng open dun sa ginagawang bahay. Nakita siyang papalapit. Sabi niya, ikaw ba yan? Di daw sumasagot. Hanggang sa nakita niya, figure ng babae, itim. So, it means black lady siya. Oo. Tapos, nung nagpanic na siya, tinawag niya na yung mommy niya. Tapos, lahat na nagbukasan ng ilaw. Tapos nakita niya, lumiko siya sa balon. So, kasi yung structure ng bahay namin, sabi ko nga, 7th floor siya. Yes. Tapos sa tapat mismo ng bahay namin, tutok siya ng balon. Okay. As in, balon talaga. So, medyo takot din ako sa balon na yun. Okay. Kasi before pa ma-renovate din yung bahay na yun, nung natapos siya, nung medyo nag-grown up na kami, yung balon na yun, may bahay sa basement. Tapos may balon din. Tapos pag bumaba ka dun sa basement, medyo scary siya kasi sobrang dilim din talaga. Kahit may bahay. Parang ang dilim-dilim ng aura. Oo. Tapos yung na ako nito? College. Andun ako sa sala. Bali, kaupo ako. So, pitch black. Mahilig kasi ako nun
madilim. Gusto ko pag may kausap ako sa phone, madilim lang din. Okay. May mga natutulog na din kasi. Sobrang dilim. Imagine mo parang nakapikit ka. Ganun siya kadilim. Oo, May oo. konting sinag lang din siguro. Mm. Tapos, meron siyang solid black na dumaan sa harap ko. Which I don't know what that is, but Pa- napatayo talaga ako. naramdaman mo or as in parang feeling mo may dumaan? Ganun yung Parang ano. may nag-pass by talaga sa harap ko talaga. Oo. Sinasabi, matulog ka na. Mm-mm. Okay, bawal magpuyat. Okay, and then yung malaking tao. Mm. So, like I said, yung pinto ng bahay namin, tapat siya ng balon mismo. Yes. As in, paglabas mo, balon. Mm. So, yung pinsan ko, siguro around 3 lang siya noon. Bumisita sila sa bahay namin. Tapos, so naglalaro kami, mga bata pa lang din kami noon. Nag-start siyang umiyak. Sabi namin, bakit? At what's going on? Tapos sabi niya, may malaking mama, tinatawag ako, hinahanap ako. Parang inaaya nga daw siyang sumama. Mm. Tapos iyak siya ng iyak. Gusto niya nang umuwi. Mm. Hindi lang siya yung naka-experience noon, pati yung sumunod kong pinsan, which is mga siguro 2000 na yun. Year 2000 na. Oo. Malaki din yung gap. Umiiyak siya. Sabi niya, may mama, may mama. Sabi namin, sino? Saan? Andun daw sa may gate, sa may balon. So may balon talaga. Oo, sa may balon talaga. Tapos, mamaya ako kwento ko nung nilagnat ako. Nakwento nila kung anong klase yung mama. Mabuhok, matangkad, or ano yung description nila? Sabi lang talaga nila, malaking mama. Parang Okay. siguro mga 6-footer, ganon. Okay, okay. Parang ewan ko kung bantay siya ng bahay. Mm-mm. And then, high school kami nito ni Kuya. Kausap niya yung girlfriend niya sa phone. Tapos, ako naggagawa ng assignment, siya kausap niya yung girlfriend niya. Tapos sabi niya, sabay kaming nakaamoy na amoy kandila at saka sampagita. Eh, di ba ang Mm-mm. sabi nila pag ganon, ibig sabihin merong parang bumisita or what. Yes, oo, oo. Ewan ko. So sabi namin, let's go. Huwag na nalilock yung bahay. Oo. Run. Meron pang isa, hindi namin sure kung sino siya. Pero, nung bata yung kuya ko, nakwento lang din ng mama ko kasi, ano siya eh, may third eye din yung mom ko eh. Mm-mm. Tapos, mabigat yung pinto namin eh. Kahoy siya, parang purong kahoy na hindi siya mabubuhat or mabubuksan ng simpleng bata na Yes. toddler. Let's Oo. say toddler, ganon. Mm-mm. Kahit ako, hindi ko nabuksan yun kahit nung tumanda-tanda na ako eh. Bumisita yung lolo ko. Tapos, nung pauwi na siya, biglang nagbumagsak yung pinto. Okay. Tapos sabi ni papa ko, bakit mo naman binagsak yung pinto? Ba't mo binagsakan ng pinto yung lolo mo? Sabi ni mama, hindi siya yon. Oo. So, okay, parang normal na sa nanay kung nandun nagpapas ba yung kung ano man sila. Yes, oo. Alam niya. Tapos yung sa tito ko naman, bali yung mama ko, nagtitinda kasi siya ng chicken, fried chicken sa hapon. Inutusan niya yung tito ko na Oo. kuhain sa freezer yung chicken na ititinda nga nila. So, bali yung bahay namin, sarado siya, total close, walang hangin, walang anything. Meron daw color blue na balloon na sunod sa kanya. Hindi ko alam kung Oh, malakas ba ang static niya, pero oo. anywhere daw siyang magpunta, sumusunod sa kanya. So, siya din, nag-freak out, takbo na lang din siya. Ewan Oo. ko, nakuha niya yung manok na inutos ng nanay Oo. ko. Grabe, color blue na balloon. Oo, hindi ko matandaan. Pero yun yung sabi, kwento ng tito ko na na-experience niya dun sa bahay namin. Tapos yung, eto, na-experience nung mga kapatid ko. Wala pa tayo sa mga na-experience ko. Yes, go lang. Tsaka ng mama ko. Mm-mm. Bali, si Papa kasi, nagkakatay siya ng baboy before. Mm-mm. Mga bata pa kami. So, parang gumigising siya alis siya ng madaling araw or gabi. Parang hilig kasi ng pag nandun na siya sa pintuan namin. Sigaw siya, pinto, pinto, ganyan. Parang tatarantahin ka, buksan mo siyang pinto. So, kami,
sila kuya na taranta, binuksan yung pinto, wala si papa. Okay. Wala yung papa ko. Pero, meron kami isang malaking gate. Sobrang layo niya dun sa pinto namin. As in, malayo. Medyo, yung mga ilang lakad din. Papasok pa lang siya ng gate. Pero narinig na nilang nagpapabukas ang pinto yung papa ko. Oo. Ganon. Oo. Tapos, let's go sa doppelganger. Si kuya ko, tsaka yung college friend niya, nagpunta sila sa bahay. Kasi pag yung, mupo ka dun sa sala namin, kita mo yung banyo na nakabukas. Okay. Ganon. Mm-mm. Umupo siya doon. Sabi niya, uy, sabi mo naman dun sa kapatid mo, sa kanya yung pinto habang nagsi-CR siya. Sabi nung kuya ko, anong kapatid ko? Nasa eskwelahan pa, mamayang hapon pa yung uwi. No? Mm-mm. So, medyo, sabi nga, normal na yon. Parang pinagpapakitaan sila, siguro nag-hi lang. Nag-hi, oo nga. Ganon. Oo, nag-hi lang. Tapos yung girlfriend nga nung kuya ko, may na-experience din siya. Nanood kami ng TV noon. Alam mo, Sir Nick, yung screen door na hindi agad siya bumabagsak. Oo, oo. Yung parang may Yung hangin. mabagal, yung may bagal. Oo, Oo, oo. oo, oo. Bali, yun nga, nanonood kami. Then parang, kuma- hindi siya parang eh. Kumalampag talaga siya ng 3 beses eh. Nang walang tao. Kasi lahat kami nasa isang kwarto lang nanonood. Bag. Tapos, pagsilip ng kuya ko, walang tao. Tsaka, paano mo, hindi mo, I don't think na maano mo yun. Makakalampag mo siya ng sunod-sunod kasi nga may hangin siya, di ba? Oo. Parang May resistance siya. nag-aano yung, Oo. oo. So, ayun. Siyempre, karipas na naman kami ng takbo. Wala naman kaming choice. Parang ako yung laging ginagaya Okay. nung nandun pa kami. Kasi yung kapatid ko din bunso, na-experience din niya, sabi niya. Ano eh, kuya, andyan na si ate. Kuya, nagdala na ng ulam. Tapos pagtingin niya, wala pa si ate mo, nandun pa sa kanto. Na kay mama pa. Parang, siguro ako lang lagi ng trip niya. Ewan ko. Nakukwento ba nila ano yung may iba sa itsura mo ba? Kasi sorry, curious rin ako. Ako hindi ko rin meron ako mga napakinggan na podcast na ina-explain nila ano yung possibilities. Yung itsura ng doppel. Oo, yung itsura. So ako curious ako, ano yung may kakaiba ba? Gusto ko lang, parang investigate ko rin lang ano yung difference. Wala naman. Parang, Wala mo sinabi. si- hindi nila siguro, hindi rin clear na, siguro parang, ko lang, structure lang nung katawan ko. Ganun lang yung, Mm. Nakita ko. Oh, tsaka, din ako, may near-death experience din ako, Sir Nick. Oh my. Yeah. So, lang ako, siguro nun, not sure if 3 years old, nag 50-50 ako, as in, meningitis. So, sabi nila, malapit na nga daw talaga akong mategi nun. Parang wala na talaga. Miracle na lang daw talagang nabuhay ako. And normal ako. So, I'm not sure if it's related. Kasi meron na akong napakinggan sa isang podcast mo na usually may near-death Yes. experience sila. Theory ko lang to. Na Mhm. yung mga nagkaka-near death na bata, baka medyo OA for you, pero yun yung chismis nila na yun yung mga pinapalitan ng ET, parang gano'n. Parang, Ay, ganun? pinapalitan yung soul. Kasi namatay na to, papasok tayo, tapos tayo tutuloy ng buhay ng tao. Parang gano'n. O Ay, buhay ganun. ng yung mga... Parang gano'n. So, hindi ko alam kung... theory ko lang yun, Kai. Theory ko lang yun. Hindi, Oh, hindi okay. yan, walang proof yan. Based lang yan sa Okay mga lang. iba't ibang kwento. Pero, Kasi hindi lang yun yung near-death experience ko. Muntik akong nabundol ako. oh my. Grabe. Sige, doon na ba tayo sa portion mo? Tanga lang ako tumawid. Okay. Hindi ako marunong tumawid nun. So, nabundol ako ng taxi. Nabundol din ako ng N300. Ano pa ba nangyari sa akin mga near-death experience? Tumama ako sa kanto. Ba't parang ang dami Parang na? pa ba? Kala ko Oo, parang madami dalawa nga. lang. So, 4 na ngayon. Oh. Madami talaga. So, parang, ewan ko, pusa yata ako. Hindi ko alam ilan na yung buhay ko.
Baka kailangan mas maingat ka lang. Tumawid. Parang dalawang siguro, bundol na yun ah. siguro nga. Ano yung sa kanto? Sorry, ano yung sa kanto? Yung parang, alam mo yung sementado na parang dulo ng, paano ko ba explain? Nahulog ka, gano'n? Parang nadapa ka, Hindi. gano'n? Hinabol ako nung kuya ko. Oo. Tapos tumama Ulo mo. yung ulo ko. Oh, may last pa na ako na-experience. Hindi naman siya near death. Pero, uminom ako ng gas. So, I'm not sure if, wala, na-share ko lang yung mga balikan ko sa ospital. Oo. Sige, doon na tayo sa kwento ko. So, nung bata ako, bali, sabi ng mama ko, parang, di ko alam kung bantay ko siya. Kasi, parang, pag nangingi akong dede, umiiyak Mm. ako eh. Normal naman yun sa bata, di ba? Yes. Sabi ni mama, hindi ko naman daw ma-reach yung milk bottle ko ng by myself. Kasi nga, parang 2 months old lang ako. Pero, laging ubos yung dede ko. Kahit hindi niya ako pinapadede. Ganon. Pero nasa tabi ko na lang din yung dede ko, ganon. Tapos meron din siyang kwento na, alam mo Sir Nick, yung ginagawa nila ng matatanda na, ano ba to? Kumot, ginagawang duyan. Okay, oo. Imagine ko kagad, oo. O tapos, ano daw yun, parang nandun ako sa tindahan ng lola ko. And then, hindi nila namalayang nahulog na ako. Kasi hindi nga daw ako umiyak. Mm-mm. Kala lang nung bumibili, may pusang naka-balunbon. Oo, oo. And then, eto na yung na-hospital ako. College ako, first year college ako, tandang-tanda ko yun. Dengue. Dengue, anemic. So, confined. Low blood. Bali, dalawa na lang kami nung mama kong andun sa ospital. Bali, itong ospital na to, dun din ako na 50-50. Yes, oo. Anong age mo So, na mo, dun, yung 50-50 mo? 3 years old, no? Tama. I think, I think 3, ganon. Oo. Mm. Alam ko, nagising ako ng 2 o'clock nun eh. May nagaham, yung, may kumakantang Mm-mm, ganon. mm-mm, mm-mm. Kasi nag-check ako ng phone ko nun eh. So, alam ko naman, you're not supposed to look under the bed. Okay. Pero, alam mo, di ba? Oo. Parang sa movie, sabi mo, titingin pa yan sa ilalim ng Oo, ng oo. kama. Mm-mm. Pero ito parang, pag nandun ka sa spot na yun, parang tinatawag ka niyang tumingin kayo. Mm-mm. So, si Beshi, Mm-mm. tumingin sa ilalim ng upuan, ay ng kama. Andun, may bata. Merong bata? May bata sa sulok. Mm-mm. Okay. Nakaupo siya. Ang suot niya is, di ko alam kung year 80s or 90s yun. Alam mo yung baby collar? Yung Okay. mga suot ng bata na medyo puffy. Oo. Ano na ako nun? Palabas na rin ako ng ospital nun. So, imposibleng nilalagnat ako or mataas pa ang lagnat ko. Then, kulot yung buhok niya. Sinilip ko siya sa ilalim ng kama. Nagsilip ko, bigla siyang tumingin sa akin. Sabi ko, okay, okay, wait lang. Ma, sabi niya, narinig mo ba yun? May nagaham. Tulog ka dyan. So, para kasi siya, basta wag mo na lang pansinin kung wala naman siyang ginagawa sa'yo. So, yun Oo. din yung lesson na natutunan ko kay Tunan mo mama sa na, kanya. Mm. as long as hindi ka naman inaano, hayaan mo na. Oo. So, ayun na nga. So, kinento ko siya the next day. Wala naman daw siyang na-feel, pero ako, ramdam na ramdam, kitang-kita ko siya. And Oo. then, so, balik tayo dun sa, punta muna tayo dun, naka-discharge na ako, balik tayo dun sa bahay ng lola ko. Okay. So, yung, nabanggit ko yun sa tita ko, yung friend niya, meron siyang clear na third eye. Okay. So, parang pinapunta nila kasi hindi alam kung nabati ba ako or what eh. Yes, oo. Oo. Pero ang diagnosis ng doktor, dengue, tsaka Okay. anemic na. Mm. So, hindi niya naman nabanggit yung part na yon. Parang sinabi, check mo lang kasi may nakita nga to. Tapos si ate na friend, Mm. ni tita ko, pumunta siya. Nung hindi ko pa sinasabi kung ano yung itsura ng bata na nakita ko. Dinescribe niya sa akin. And then,
andun siya sa bahay daw ng lola ko, nakabantay. Paano siya umabot dun? Ah. Paano siya umabot dun sa ospital? Oo. Oo. Tapos, tapos pumunta siya sa bahay namin. Di, huminto siya dun sa may tapat ng balon. Sabi ko, ate, hindi ka na, pasok ka muna. Sabi niya, ayoko. May nakabantay. Yung malaking mama, Sir Nick. Oo. Parang ayaw daw siyang papasukin. Dinescribe niya. Kinikilabutan ako. Dinescribe niya. Malaking mama daw talaga. Kinikilabutan ako. Tatayo yung mabalay mo. Baka Baka bantay nga lang talaga siya. protective lang. Oo. Siguro nga. Isisingit ko lang. Minsan kasi, ang nakikita kong pattern minsan, meron talagang guides na protective. Very protective sa kung sino man yung Siguro nga. ginaguide nila. Hindi natin isipin na bantay eh. Parang, for me, parang guide lang talaga. Nandyan para tulungan ka. So, siningit ko lang yun para at least kung okay lang. Kayong mga nakikinig dito, may na-encounter kayong medyo aggressive or medyo ganun, understand na lang na baka they are protecting something. Oo. Pero yun, so hindi siya makapasok dahil nga merong malaking mama na nakabantay. Oo, sa parang balon. hanggang dyan ka lang. Ganun. So hindi talaga siya tumuloy? Hindi talaga. Nandun lang talaga siya sa labas. Then inaya na namin siya dun sa bahay ng lola ko. The day after nun, nilagnat na siya. Nilagnat. Kasi pag nakakita siya, nilalagnat talaga siya eh. Okay. Yun daw yung effect sa kanya. Tapos balik ulit tayo dun sa bahay namin. Na madaming kabalaghan. Oo. Na hindi ko alam kung sa floor lang ba namin o yung mga pinsan ko ay nakakaranas din. Oo. So, tawag namin sa kanya is the borrower. Okay. Parang naririnig ko to dun sa ibang podcast mo. Yung parang alam mo kung saan mo nilapag yung gamit mo. Pero makikita mo wala na dun. Yung hanap ka ng hanap, alam mo kung saan mo nilapag. Dun madami sa amin ganon. Parang nung unang balik ko from galing US, nagparamdam siya sa akin. Parang tinago niya yung relo ko. Parang aalis na ako, hello. Parang hanggat hindi ka umiiyak, hanggat di ka napipikon, hindi lalabas yan. Hindi niya ibabalik. Yun pala, hinanap ko na yun sa doorknob. Alam ko kasi doon ko sinabit yun. Wala. Pero, nandun siya. Nandun lang yung relas ko nakasabit. Parang, late na ako sa lakad ko. Come on, Playful guys. lang, ikaw naman. Playful lang naman. Na-miss ka kasi. Nawala ka eh. Na-miss ka Kaya lang. nga eh. Tapos, ito recent lang din, siguro 2 years ago? Or, no, not 2 years ago. 2 or 3 years ago, sir. Bali, halos kami wala na dun sa bahay na yun. Talagang nakatira na lang is yung mga anak na naiwan. Okay. So, nandito kami noon. Sabi nung, kinuwento lang din sa atin ng pinsan ko na parang, oy, tinawag niya yung kuya ko. Yan na, akit ka na dito sa taas. Tapos may sumagot daw. Sabi niya, kuya, wala dito wala dyan, nasa kabila. Nag-thank you yung pinsan ko. Akala niya kasi yun yung girlfriend ng kuya ko na sumagot. Kasi kaboses. Oo. Tapos dumating yung kuya ko. Sabi niya, uy boy, sabi ni wala ka daw dyan ah. Sabi niya, ano si nandun siya sa bahay nila. Walang tao dyan, ako lang. So, freak out na naman sila. Bakit meron at nagpaparamdam? Kasi siguro sobrang tahimik na ng bahay after umalis. Kasi si kuya ko nag-ibang bansa din yun eh. Okay. Bali yung bahay namin, completely empty. Yung buong floor na yun. Yung floor nyo. Oo, yung buong floor empty na yun. Kasi isa kong pinsan nasa Bicol na. Oo. Bali, wala talagang tao doon. So, ayun ang mga doppelganger. Balik tayo sa bahay nung lola ko. Okay. So, ito, kwento lang din sa akin ito ng mama ko. Alam mo, sir, yung hamba ng pinto. Paano hamba? Yung parang frame. Okay. Ng pinto. Frame ng pinto, So, ginagawa ng mga lolo ko, parang sinusukat nila. O sige, okay, tama yung sukat. Nung pagkasukat, kakabit na nila. Mali na yung sukat. Okay.
Mali talaga. As in, parang ayaw ipagalaw yung bahay. Ayaw, parang may something. Parang, ayun na, parang kinausap siguro nila. Nakabit naman nila. And then, nung kaming magpipinsan, nanonood kami nun. Alam mo, sir, yung sa mga bata, yung parang hindi sila makalabas ng pinto, yung may Oo. inaanohan nila ng harang na Oo. kahoy. Yes, oo. Yung kapatid ko, sabi niya, ate, nakita mo yun? Ikaw, Lynn. Ayan, ayan, mabilis na tumakbo. Akala niya daw yung pinsan ko, pero hindi daw eh. Mabilis daw talagang tumakbo eh. Mabilis, as in, parang imposible yung pinsan niya. Sinilip niya, walang tao. Tapos yung tapat na hagdan nun, bali nagpa-practice yung banda ng tito ko. Madaling araw na siguro. May tumulak daw sa kanila pababa ng hagdan. Medyo aggressive Grabe. yung ano doon. Tinulak daw sila. Siguro naingayan or what. Mahilig talaga kayo sa haunted house, no? Siguro. Oo. Kasi parang yung history yata ng Balintawak, yung panahon ng Katipunan ba yun? Oo. Basta ganun, naggera din. Magera nga. Kasi yung friend ng tita ko, si ate yung nag-check ng bahay namin. Yes, Hindi oo. pinapasok naman ako mama. Sabi niya may mga nakasalubong daw siyang merong taga sa ulo, Okay. ugat na Oo. ulo, doon Oo. sa may iskinita. Sa iskinita namin, as in literal na iskinita, parang street lights lang yung ilaw niya. Yes, Eh, yung oo. street lights pa na yun, wala pang sira pa yung ibang street lights. Oo. O sige, punta na tayo siguro dun sa para sleep paralysis. Okay. Sa bahay, So, doon pa rin sa Balintawak to? opo, dun Okay. sa 7-story house. Yes, oo. So, parang bata pa ako nakaka-experience na ako ng ganun eh. Hindi ko, and then may narinig din ako dun sa isang episode na parang ano siya, ano yun? Nag-astral siya. Ah, nag-a-astral May siya. hiwalay sa katawan, oo. Oo, sir. Hindi, na-curious lang din ako kasi hindi ko alam kung na-experience ko ba siya or what. Mm-mm. Pero alam ko, nung siguro grade school ako noon, tumayo ako. Tumayo ako from the bed. Sabi ko, ma, parang hindi niya ako naririnig. Oo. Hindi niya ako naririnig. Parang hindi niya rin ako nakikita, ganon. So, balik ako sa kama ko. Hindi ko naman nakitang nakahiga ako eh. So, I'm not sure kung anong nangyari. Pero, medyo clear talagang nangyari sa akin yan. Tapos, madalas ko siyang nararamdaman dun sa bahay namin. Yung mas sleep paralysis ako. Hindi ko alam bakit. Pero, di ba nga sabi nila sa'yo, pag dumidilat sila, meron silang nakikitang figure. Yes. Ako wala. Parang Okay. ramdam lang din talaga. Hindi Mm-mm. ganun ka ano yung, sabi nga nila may mga level-level yan. It's either Yes, nararamdaman mo oo. lang or Mm. makikita mo siya. Mm-mm. Tapos, yun, naramdaman ko siya madalas actually. Parang ano na lang ako, in Jesus name. Nawawala naman siya. Tapos, pero pag once na nagising ako from the sleep paralysis, hinahatak ako pabalik. Ganon. Parang, Parang, once nagising ka, hinahata ka pabalik sa... oo, parang matulog ka ulit. Tapos Ah! nararamdaman mo ulit siya. Oo, oo. Hindi ka pa tapos. Oo. Sa pakiramdam mo, meron kang... Kasi yun nga, so sa intuition mo, nafe-feel mo ba kung lalaki to, babae to, anong... Walang ganun. Wala. Talagang may presence ang Mm-mm. nararamdaman mo. Mm-mm. Kaya minsan takot ako matulog eh. Oo. Huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Ano pa yung mga out of body mo na experience doon sa bahay? Meron pa ba? Di, wala na doon, pero Okay. dito Okay. na, Okay. siguro a year ago. Mm-mm. Sabi ko, nagising ako. So, alam kong naglakad ako dito sa sala, nakita ko nanonood yung mama ko. Pero alam ko, tulog ako. Mm-mm. Kasi tinatawag ko siya eh. Parang nangyari na naman yung nangyari sa Pilipinas na, ma, ganun. Mm-mm. Hindi ko Mm-mm. naririnig. So, balik ulit ako sa kwarto ko. Alam mo yung, Sir Nick, ewan ko kung may nagkwento na sa'yo yung, alam mo gumising ka na. Mm-mm. Pero parang pangalawang gising mo Oh ulit. yes. Oo. Parang nagising ka sa panaginip mo, pero
hindi ka pa pala gising nun. Tulog ka pa rin. Tapos yung pangalawang gising mo, yun na talaga yung gising na gising ka talaga. Yung alam mo, siguro bumalik na ako dun or bumalik na yung kalo ko sa katawan ko. Ganon. Ganon yung pakiramdam, yung dito ko na-experience. Parang nagising na ako sa unang panaginip ko. But then, tulog pa rin pala ako nun. Parang may second dream ako. Pero, Pero totoo nga nandun sila sa sala at lahat. Okay. nandito siya nun. Ayun, tsaka pag mataas yung lagnat ko, hindi ko alam, baka hallucination lang din. Lum- Lumalaki yung elis ng electric fan or pag natutulog ako, nandun ako sa disyerto na sobrang flat. Tapos mamaya-maya, dadatingan yung mga wild animals. Tatakbuhan sila. Parang ang gulo-gulo nung paligid. Ganon. Or maingay. So, yung mga sleep paralysis ko, basta madami din siyang episode actually. Basta Hmm. pag hindi ko nagalaw yung isa kong daliri, itatry ko talaga. Itatry Okay. ko talagang galawin. And Hmm. then, I think that was last week. Nag-sleep paralysis na naman ako. Pero mabilis ko na siyang nagagalaw eh. Parang, Okay. sabi ko, sabi ko sa husband ko, yakapin mo ko please. Kasi talagang, pag ganun, minsan nga kahit bago pa lang ako matulog, Sir Nick, Hmm. ramdam ko nang magkakaroon ng episode ng sleep paralysis. Okay. Ganon. Pero natatakot ka or Natatakot akong matulog. okay. Hmm, Natatakot sige. talagang matulog. So, ako parang Ganon. ganito. Hindi ko alam kung syempre nakikialam na ako. Pero hindi ko alam Okay kung lang. gusto mo lang gawin. Yung one is yun ang natutunan ko sa lahat ng mga nakausap ko is huwag kang magpadala sa takot. Huwag kang magpadala. Mm-mm. Alam ko ang dali na sabihin sa akin ngayon dahil sa mga experience tsaka sa mga nakwento. Pero, so yun, huwag kang magpadala sa takot. Kasi meron daw, malay ko ba, hindi ko naman nakikita, merong entities na nagfe-feed dun sa ano. Kasi parang lumalabas, emotions natin, which is energy, Oo. and some entities feed on that energy. Emotions, or Oo. anger, fear, pati Mm-mm. good. I guess meron. Pati yung depression din nga, di Yes, ba? pati Kaya depression. madalasan din sila. Oo. So parang, yun, parang wag ka mag parang wag ka magpatalo diyan sa sa sleep Mm-mm. paralysis. Feeling ko ano lang 'yan. Feeling ko ako lang feeling ko. Yun nga, parang hindi ko lang ako dumala sa kasi syempre itong last 2 years sinasabi nila maraming tao yung ma-awaken, maraming tao yung mamumulat sa katotohanan, 'di ba? And part Mm-mm. of that is yan nga na Oo. sinasabi nila, which I believe, na itong katawan natin is parang it is a vessel Mm-mm. for our actual consciousness or our actual being. And yun nga, kayong mga sensitive, mas mararamdaman niya yung paghiwalay or yung katotohanan kasi makakahiwalay kayo Oo. sa diwa nyo tsaka sa katawan nyo. So baka ganun lang. So, yun lang. Yeah. Baka rin kasi na-attract mo pag matutulog ka na parang, shit, may nangyayari na naman. So, ano Mm. ba yun? Parang cycle siya. So, again, pakilamero lang ako. Baka gusto mo lang anuhin. Or kung makatulong, hindi ko lang kung naririnig mo yung sa ibang episode, yung asin, lagay ka sa shot glass, lagay mo sa 4 na corners ng bed mo, baka makatulong sa pagkahimbing nung tulog mo. Yun ba yung bato ba yun? Or yung Yeah, may crystal? black tourmaline rin ako. So, Yan. oo. I think meron naman dyan sa part of your world. Hindi ko lang alam kung malapit sa'yo meron. Pero meron naman daw. Baka sa Amazon meron. Ewan ko Baka kung sa legit Amazon naman yan. meron. Oo. Baka oo nga pala. Mas mabilis ang Shopee dyan sa inyo. Minsan. Oo, minsan. Pero yun. Pero sorry ulit. Siningit ko lang para at least baka Okay lang. makatulong sa sleeping mo. Kasi hindi ko alam kung ano lang ba siya, kung psychological ba or totoo bang nangyayari din sa akin. That's why lumapit din ako sa inyo, baka may makapag-explain din sa akin further. Yung lolo ko, nung namatay siya, madalas kasi inuupo dun sa kama kasi namin ano, may maliit na sofa. Nung namatay siyang yun, parang lumubog yung upuan. Ganun.
naramdaman ko. Then yung hikaw ko na nandun sa taas nung, alam ko katabi ko yung hikaw ko. Nalaglag siya dun. Nalaglag siya sa akin. Okay. Parang, hoy, bangan na. Ganon. Oo, oo. I was like, okay. Takbo ulit ako sa labas, syempre. Oo. Bawal tayo magstay pag ganon. Mm. Pero kahit ganon yung nararamdaman ko, parang okay lang sa akin madilim yung paligid ko. Hindi ko alam kung nakaka-attract ba siya or what. Hindi naman siguro. Then, ano ba? Kwento ko yung sa tito ko. Okay. Medyo tragic to. Okay. Sa Laguna, sa bangko siya. Oo. Na-murder sila. Yung headshot lahat. Isa din yung tito ko. Isa siya doon. So, ang promise niya sa mom ko that week, sige ate, di, balik ako ng, balik ako dyan ang Friday. Okay. Ayusin natin yung ilaw mo sa tindahan. Mm. So, hindi na in-expect. Ang pagbabalik pala niya is bangkay na lang siya. Oo. Pero before that, hindi pa namin nababalitaan, Sir Nick. Oo. Mama ko nasa banyo. Yung tito ko nandun siya sa bahay niya. Yung isa kong tito nandun din siya sa bahay niya. Sabay-sabay silang umiyak. Eto nakwento na Talaga? nakwento na nila. Ay, kita ko tito. Sorry na. Oo. Mm. Sorry na. I Mm. hope you're in paradise na. So, nung nagkukwentuhan na, sabay-sabay daw sila umiyak. And then, nung may tumawag na nga, na wala na daw si tito. Mm. Sabi namin, ano nangyari? So, ano nangyari? Kala namin kasi accident lang sa motor, gano'n. Mm. Kasi mahilig yun magmotor eh. So, inabangan pa namin siya sa news na andun nga yung pangalan niya. So, lahat kami, like, what happened? Ba't gano'n? Para kasi ang nangyari nun, sir, magdi-deposit lang sila eh. Tiyempo lang na nandun sila? Oo, pas na nung oras nung bangko na magbukas. Hindi pa rin siya bukas. So, parang nasa labas siya, sinilip niya. Then, siguro may tao sa likod. Tinulak siya. Ayun. Nung, yun na nga, bumalik nga siya, hindi na siya buhay. Ano ba, paano ba start to? Siguro, ilang araw na siyang nakaburol nun. Sinilip ko siya. Si mama ayaw siyang silipin eh. Pero Oo. nakita niya si Tito. Nandun na siya sa tabi nung lola ko. Nakikita niya na yung spirit? Mm-mm. Oo. Ako na panaginipan ko siya. Pero doon na siya sa kabaong. Tumilat siya, sabi niya, ate, ba't nandito? Kasi ate tawag niya sa akin. Ate, ba't nandito ako nakalabog niya? Siguro hindi pa rin niya matanggap Oo. kung ano yung nangyari sa kanya. Kasi sir, ilang taon lang naiwan yung mga anak niya din. Oo. Tapos, siguro hindi niya talagang in-expect yan eh. Well, nobody expect that. Tapos, yung ate ko, yung nakakakita, yung friend ng tita ko, Oo. bumisita din siya. Mm. Parang nakikita din niya si tito, galit daw. Okay. Parang hindi niya pa rin tanggap. Oo. Then, nanaginip din daw siya that day na nandun sila sa isang classroom. Parang nagsiscribble siya. Sinusulat niya siguro yung, hindi ko alam kung ano yung nangyari. Basta nagsiscribble daw siya. Mm. Nandun lang sila sa isang room. Nagsusulat. Pero hindi niya makita kung ano yung sinusulat. Oh. After nun, nilagnat ulit siya. Tapos, fast forward tayo dun sa mga ka-work nila sa Laguna na dadalaw na sa Bible. Kasi dun siya binurol eh. Kasi nandun yung mama niya. Kasi isang bus sila, tapos parang may pinagtanungan silang lalaki. Saan po ba to? Ganito, ganyan. Tapos sumakay din daw. Tapos nung nakarating sila dun sa amin, may malaking tarpaulin yung tito ko. Parang mga ka-office mate lang siguro, pero hindi siya kilala din sa office. Alam mo yun, parang, Oo. punta tayo kasi may ka-office mate. Oo, Tapos, nabatay ako. nung bumaba sila doon, sabi na, ito yung nagturo sa amin kung saan yung lugar.
Parang gano'n, giniide Oo. sila ng tito ko. Oo, oo. Kasi naliligaw na yata sila. Oo. Oh, tito, sorry na talaga. Kinikilabutan na naman ako. Baka sabi niya, tama na yan. Siguro, last na dito. Mhm. Kukwento ko na yung part na, pinahinto mo yung 3 kara ng patay. Ayun. Yun nga. So, day nung i-cremate na siya, Sir Nick. Bali, sabi, bago lang daw yung makina, bagong gas, bago yung kara ng patay. Pinahinto niya. Oo. Pinahinto niya. Mm. Nakatatlong karong patay siya. Karo siya. Pinahinto Talaga? niya ng pinahinto. Oo, Tatlong palit? sir. 3 palit talaga. Lahat yun Oo. bago. Oo, oo. Kasi yung tito yun, mahilig yun magkalikot ng sasakyan. Okay. Parang mechanic siya, parang mahilig Mm. siya magputing-ting. Mm, mm. So, yung papa ko, yung mga tito namin, sabi niya, hatid ka na namin. Papunta Mm, pala kami simbahan ng Sir Nick. mm, mm, mm. Eh, yung papuntang simbahan na yun, kung saan tumirik yung huling karo ng patay na pinahiram sa kanila. Huminto na siya, pataas yun. Pataas siya. Oo, oo. So, binaba na siya kasi nga ayaw umandar. Parang nag-overheat pa nga eh. May nakwento Oo. pang nag-overheat eh. Ang bigat daw nung kabaong. Kabaong. Mm. Parang ayaw niya talaga. Ayaw niya talaga. Parang, Hindi pa no, ready. Oo. hindi pa ako ready talaga. Naiakyat na siya, na-bless na. Eh, that time, i-cremate din siya. Mm. Parang siguro, nung papunta na sila dun sa sanctuarium, umandar naman na yung karo. Pero nung ilalagay na siya dun sa, parang start na siyang sunugin. Yes, oo. Sir Nick nag-lock yung pinto. Parang ayaw silang palabasin. No. Ganon. Oo, oo. Kinausap na din talaga siya. Sige na, tol. Kaya mo na. Yung mama mo, hindi siya kinakausap. Hindi nagkakwento kung ano Hindi. nangyayari nun. Oo. Hindi. Sabi niya lang talaga. Yun niya lang nakakita si Tito dun sa burol lang. Sa buro lang. Oo. Kasi parang ayaw niya sabihin na din niyang ma-remember na ganun si Tito eh. Mm. Tapos, edi yun, na ano pa rin siya. Na cremate pa rin. Pero, yun nga yung mga pinaggagawa niya bago siya pumayag din. Pero kasi kahit ako na-burn na ako, tapos i-cremate mo pa ako eh. Parang Oo. double Oo. ano na yun. Pero question kiklear ko lang Sige, sir. kasi parang pagkwento mo parang nonchalant na ganun eh. So nung sumilip ka sa kabaong, nakita mong dumilat siya at kinausap ka. Ganun ba? Sa pangnaginip ko. Sa panaginip, okay. Oo. kala ko Sa nung, panaginip. kala ko nung Ay, sinilip mo talaga, naku, okay. mag-freak out din ako noon. Oo. Okay. Okay. Sa Diyos ko po. panaginip, okay. Wag naman. Oo. Ayun, basta parang ako yung tinatanong niya ba't daw siya nandun. Mm, mm. Ganun. Hindi ko alam kung subconscious ko ba kasi na, syempre, namatay yung tito ko. Yes, oo. Parang ganon. Ayun. So far, yun pa lang. Pero, try kong i-invite yung pinsan ko. Meron din siyang kwento. Sa Sige. Las Piñas naman. Okay, Sa Las sige. Piñas naman yun. Ayun, kung may question kayo or may i-advise kayo sa akin. Mahirap talaga pag ganyan. Yung parang hindi ka pa ready, di ba? Ganon. Habol ka din yung isa kong panaginip after Mm. yung namatay din yung isa kong lolo. Mm. Parang, siguro, lahat yun, nakailera sila, mapatay na sila. Tinatawag nila ako, sabi ko, ayoko. Hindi Talaga? pa ako ready. Hindi pa ako ready. Talaga? Tinatawag Huwag ka? oo. Parang, hindi ka na, parang white lahat. Naka-white din sila. Tinatawag na nila ako ganun. Naku, hindi pa ako ready. Isang beses lang nangyari to? Isang beses lang siya. Okay. Pero nandun yung mga lolo kong familiar yung mukha. Nandun sila. Baka kumakaway lang naman, nag-hi lang. Sana nga, nag-hi lang, di ba? Huwag mo Oo. na nila ako isama. Wala namang sinasabi, huy, halika na. Wala namang ganon. Parang andun na sila. Pero yung ano nila, yung parang pag tinawag ka, yung gesture ng kamay Gesture nila, na, huy, parang halika, gano'n. halika. Oo, Oo. oo, gano'n. Ayoko Diyos pa. ko. Bata pa po ako. Sign yun. Mag-ingat ka daw sa kalye. Palagi ka natatamaan Oo, ng wag sasakyan. daw akong, ganun na nga siguro. Baka nga. Tapos may most recent pa, dun sa bahay namin. Hmm.
Bali nandun na yung pamangkin ko, yung asawa ng kuya ko, pinsan ko. Yung Sir Nick, yung mga toys na tumutunog pag may sensor. Oh, yes. Oo. Oh, yan. Yung tita ko, niregalan niya yung pamangkin ko ng laruan, yung baby. Mama, mama, yung mga gawa ganun. Pag may dumanan, mama, mama. So, itong kapatid ko, ano siya, ano kasi nag-work siya ng late night. Pati yung asawa ng kuya ko. Habang tulog yung baby, nag-work doon. Bigla daw tumulog yun. Walang lumalabas sa kanila. Oo. Sino yun? So, sabi ng kapatid ko, ate, putulin ko yung wiring, ha? Oo. Pinutol niya. Oo. Pinutol niya. The next day, ate ko, tinapon na. Oo. Sabi ko, ay, kahit ako, ganun ang gagawin ko. Oo. Kaya sabi ko, Maging pag Annabelle pa nagkano yan. ko, kaya kahit ako, pag nagkano ako, walang ano ha, walang teddy bear or editing. Na gumagalaw yung mata. Tama, ano ko, no. Pag may naisip ako, share ko ulit, kahit sa Oo. Discord. Ay, meron pa pala. Retreat Yan. din. O, Sige. go. Yung isang retreat namin sa church, hindi talaga kami, hindi talaga namin church yun. Body church yun nung mga pinsan ko sa Las Piñas. Yung i-invite ko din pag may time siya, Oo. na mag-share din siya ng story. Sige. Nag-retreat kami nun sa Laguna din ata yun. May beach. Siyempre, hiwalay ang babae at lalaki. Parang pa-last day na namin. Parang nagkakatakutan na. Yung kuya ko, meron, nakita daw nila dun sa may parang court. Pero ang kuya ko nandun lang din siya sa balcony ng room malapit sa room nila. Kasi iba daw nakakita ng groom and bride dun sa beach, naglalakad-lakad. Ah, Pero wala talaga? naman daw. Oo, wala naman daw. Tapos meron din mga nakakita na white lady. Yung white lady na yan, ako Diyos ko po, hindi ako pinatulog nun. Kasi parang yun na nagkakagulo na sila sa second floor yata or third floor. Doon yata nakita yung white lady. So everyone, nagpapanik na talaga nung night na yon before kami umalis. So lahat kami walang tulog before kami umuwi. May pugot na ulo pa nga daw silang nakita. Ay, hindi ko kuya pala yung ginaya, yung isang ka-churchmate ng pinsan ko. Yun. Yun lang. Sige, last na, sir. Gulang ako. Gulang ha. Huwag ka mahiya. Naalala ko na yung kwentong inukwento ko sa'yo sa Ayan. panaginip din. O, sige. So, before mamatay yung father-in-law ko, di ba ano yun, parang kasabihan din, pag natanggalan ka ng ipin sa panaginip, di Panaginip. mo Yes, mamatay. oo. Mm. So, after a week, yung father-in-law ko namatay after ko managinip ng gano'n. I'm not sure if it's totoo ba. Oo. Hindi ko rin alam. Tapos, Hindi ko rin alam. Oo. parang twice siya nangyari sa akin. Hindi ko lang matandaan kung sino yung another one na nag-passed away. Tapos, meron pang incident na yung friend ko na nasa Dubai, college friend ko siya eh. Parang nanaginip ako. Sabi sa akin ng lola niya na nag-pass away na never kong na-meet, sir. Hmm. Never. Never. Even in Oo. person. Oo. Parang siguro pinakilala niya lang ako through picture, ganon. Oo. Ayan, dito, ganon. Nag-pass away na yon. Sabi niya, sabihin mo kay na mahal ko siya, ganon. Mhm. Mag-iingat siya lagi. Tapos, minessage ko yung friend ko. Sabi ko, uy, babe, panaginip ako si lola mo. Hindi ko pa naman siya namimit, pero sabi niya, mahal ka niya. Mhm. Tsaka lagi ka daw mag-ingat. Umiyak. Kasi Oo. super love niya yung lola niya na yun. Oo. Tapos, nito recently, yung best friend ko naman, sabi ko, uy, ano yung itsura ni tita mo, yung reason na namatay due to COVID? Sabi niya, eto. Sabi ko, oh, napanaginipan ko siya. Sabi ko pala, napanaginipan ko yung tita mo. Sumasayaw siya, masaya na siya. Oo. Tapos, sabi niya, kulay green na jersey shirt pa nga yung suot niya eh. Sabi niya, hala, favorite shirt niya yun, tsaka mahilig siyang sumayaw. Tapos ayun, pinakita niya pa sa akin yung picture na yun yung suot. Oh my goodness. Oo nga. Ito na naman yung goosebumps ko. Wala, yun na, share ko lang. Okay.
Sige, invite ko yung pinsan ko tsaka yung mama ko kung Oo, tanong mo lang. Tanong mag-ano mo lang. siya. Oo. Kasi yung nanay ko medyo ano to eh, medyo may pagka-introvert minsan. Oo. Sabi ko na, wala naman video. Magkukwento ka lang. Itong dalawa Okay. ba, walang question? Wala itong question yung dalawa. Pero yun, sige. Direct, wala akong question, pero Ay, sige. may share lang ako. Oh, go, Yung go. regarding dun sa kapag may namatay na immediate na relative. Kasing ginagawa namin sa province namin. Um, by the way, Miss guys, sa ano kasi ako, Dumaguete, so Bisaya. Um, possible talaga yung nababati ka sa yung mga ganong area. Yung sa Cebu, oo. Oh, Kasi okay. meron silang mga dala-dala. So, Oh my God. ginagawa, Kinikilabutan ako. meron kasi talagang may mga taong may mga intentions. So, Mm. ginagawa talaga nila Oh, yun, parang normal na sa kanila yun. So, yung sa pag kami namatay, ang practice namin, ginagawa namin, nagpuputol kami ng rosary. Tapos yung rosary, oh, pinapadala namin dun sa namatay para wala agad na susunod. kasi. Mm, mm, Oh, mm. okay. Oo. Pero kasi 'di ba Okay. parang inevitable naman kasi talaga yung death. Parang for Yes, the oo. ano lang, Mm-mm. pamahiin kasi na-pass, para hindi agad like maubos yung family, ganyan. Mm, mm. Kasi yung rosary 'di ba Okay. para siyang chain. Mm. So Chain, oo. puputulin yun. Kailangan walang maiwan na beads. 'Pag pinutol yun dun mismo dun sa ibabaw nung namatay. Okay. Oo, tas So, sa taas Okay. ng kabaong, pataas ganun. ng kabaong, i-open siya. Minsan Mm. yung Mm. last time nung namatay yung tita ko, ano ba, 2 years ago yata. Sa ano niya mismo, bago siya takpan ng lupa. Ah, talaga? Ah, okay, okay. Oo. Opo. Pero I mean, ang naglibing lang kasi kami lang mismong yung mga pamangkin niya Mag-aanak. sa mga kapatid niya, eh. So, Mm. kasi yung husband kasi niya direct, Chinese. So, Okay. oo. So, hindi sila, iba yung paniniwala nila. So, parang nahati kasi yung ano ng tita ko. Pero yung ginawa namin, kasi nung naunang namatay kasi yung husband niya. Mm. Oo. Ah, nauna? Okay. Oo, naunang namatay. Tapos, since wala naman kasing practice na gano'n sa Chinese, sa part nila. So, ayun, Ayun, oo. oo, naano namin na kasi yung family namin talagang mapamahiin. Mm. Oo, Mm. so yun, feeling Mm. namin yun nga, Miss Kay, naka-relate ako sa'yo kanina kasi before mamatay si tita namin, nanaginip ako na yung sa ngipin. Palagi akong may ganyan tapos oo, direct Hmm. 'pag may Oh, ganyan. okay. Ang medyo ano lang kasi yung family lang ng dad ko, like kami lang mismo, magkakapatid, yung nananaginip ng ganyan sa family. So, Mm. parang kapag parang yung bunso ko o yung bunso namin or yung pangalawa, isasabihin agad namin kay mama. Kasi parang Mag-ingat. ma-warn namin kung sino yung parang aalamin ni mama sino bang may nararamdaman, may sakit, ganyan. Nung tita ko before namatay, ako yung nakapanaginip nun. Tapos, ang nangyari pa, birthday yun ni mama. Kinamadaling araw siya namatay, yung tita ko. Tapos, ano yun eh, pagkagising ko, saka tumawag si mama sa'min na namatay si tita. Tapos ikukuwento ko pa lang sana sa kanya na, "Ma, natanggalan ako Oo, ng oo. bagang." Tapos feeling ko matanda yung like parang senior yung mamamatay. Ikukuwento Oo. ko pa lang sana sa kanya, hindi ko na kinuwento direct kasi ano, Tapos na, oo. wala na, eh. Tapos Mm. masama na yung loob ng mama ko, eh. Mm. Ayun. Kaya yun yung Madalas din sa akin bagang. usually gano'n 'pag Yun. alam ko na pagka hindi siya matatanggal, ibig sabihin parang medyo mga medyo manganganib pa lang yung parang
magkakasakit pa lang siya, ganyan. Pero pag talagang natanggal siya, tas usually minsan ano pa nga talagang duguan yung buong bibig ko sa panaginip. Kasi sobrang sakit. Sa akin, buong ipin minsan. Like, oh my God. Okay, I'll keep that in mind. Salamat. Opo. So, dapat kaya report mo rin sa mama mo. Para. Yeah, feeling ko may Oo, no? yung mommy nyo po, Miss Kai, baka may alam siya. Magtanong lang po kayo sa kanya. Usually, yun talaga yung mga parents talaga kasi kapag ang kids may nai-experience na ganyan like sa akin, kaya ako nakakakita or may na-experience na mga ganun is because yung sa father side kasi may gifted kasi sila. So, minsan may generation na gano'n na hindi lumabas sa ganitong generation pero sa generation natin. Gano'n. Oh. So kaya sa'yo rin minsan bagang napapanaganipan? Bagang. Or buong ipin. Ganun. Interesting, no? Gusto ko parang bakit hindi ko rin maiisip bakit i-relate, pero I mean, kayo na-experience nyo Feeling ko nga direct sa tao sa Discord may mga ganun din sila Meron. May nabasa ko the other day. Ganun ang nangyari. Ngipin. Tapos, ma-relate nila sa isang tao, pero hindi yung details hindi kompleto. Parang yung pagkwento mo na feeling mo senior citizen na ganito. Parang, so ganun rin. Nakalimutan ko na sino nagkwento recently lang. Parang, merong experience of that na natanggalan ng bagang o na lahat ng ngipin, tapos merong related na tao, meaning may parang basic description ng tao pero hindi niya alam exactly sino yung tao. Hindi siya magiging specific talaga. Oo. Tapos magtatanong yung, I think, nakalimutan ko yung details ng kwento niya, pero sasabihin niya sa nanay niya, sa tatay niya, tapos magtatanong sila sa mga kamag-anak nila, sino yung ganito? So, titrace nila kung sino. Parang sino yung masama pakiramdam. Tapos parang sa kwento doon, na-trace nila kung sino. Ganun. May possible bang ma-block yun? Or hindi ko, wala po kung so far in my 20 years naman, wala akong nalaman na wow, bata mo naman, 20 years. Oo nga. Joke lang. Sige, bibilip ko yun, nakakaya naman. Sige, hindi ko siya, hindi ko nalaman na mabablock siya kasi since nakatira na rin yung family namin sa Manila, sinasabi na lang ng mom ko na kapag yun nga, pag time na nung tao, hindi na talaga yun mapipigilan. At least, lang, parang prepare. Prepare lang. And siguro if kaya pang isalba, then ganun. Kasi sinasabi naman ni mama na yung mga spirits naman kasi kaya sila ganyan paparamdam sa panaginip kasi baka gusto lang mag-warn or yun, nag-guide din kasi sila. Pero yun nga, usually daw, ito naman si Papa, sinasabi niya na minsan hindi sila yon. So, minsan huwag kayong nakikinig agad kung ano yung sasabihin nila. Ganyan. Pero yun, unless talagang gising ka, buhay yung utak mo, tapos biglang magpakita sa'yo, may sasabihin sa'yo. Yun. Pero kapag panaginip, wag agad daw kasi nga, hindi natin alam kung sila ba yun. Kasi nga, nakaalis na sila dito eh. Tapos, kumbaga parang magpapakita pa sila ulit. Ganun. Yun yung sinasabi sa akin. Pero yun, may discernment talaga involved pag ganyan na hindi mo, yun nga, pero baka hindi ko alam kung gaano kadalas ka makapanaginip, tsaka baka gusto mo i-dream journal siya. Kasi minsan, nakakalimutan mo na, di ba? Ko nga yan. Isulat mo lang, tapos check mo, minsan, i-check mo yung, minsan may mangyayari na napanaginipan mo na pala, tapos nangyari siya. Pero dahil hindi mo naman ninonote, hindi mo na-check. Di ba? Na nangyari. Or in pero yun, series. So parang feeling ko yung, yan, for me, to answer your question na masastop mo ba, feeling ko same kay Mel na pwede mong, parang warning siya. Could be na parang magpa-check up ka na, baka maagapan pa, o baka syempre maprolong pa yung buhay. Or
it's meant to be and you have to prepare na may mangyayari. Oh, yeah. Diba? May question lang din ako. Ewan ko kung may makakasagot. Sa sleep paralysis pa, part din ba yung feeling mo na parang may humatak sa'yo pababa? O bangungot na yun? Actually, Miss Kai, Parang, na-experience ko yung sleep paralysis. parang nahuhulog ka? Oo. Minsan Ganon. may ganong panaginip na talagang parang nahuhulog. Pero yung akin kasi na na-experience ko na sleep paralysis is yung kanina, yung nag-astral. Kanina? Kanina lang? Hindi kanina. Kanina I lang? mean yung Okay. kwento kanina. Okay. Oo. Okay. Okay. Takot na naman siya. Takot ka direct. Oo. So far, hindi pa naman ako nag-ano. Okay. Pero pag nangyari Okay. sa akin ulit, kukwento ko yun. Kukwento Okay, ko. Pero sige. yun nga, wala pa naman. So far, wala pa naman ulit. Siguro kasi di pa ako stressed. Pero yeah, minsan, nung before, na na-experience ko palagi yung sleep paralysis. May mga instances na ganun nga na parang una paa, minsan una ulo, ganyan, na yung feeling na ganun. Tapos biglang magigising, pero magigising ka, wala na yung katawan, wala yung katawan mo, nakahiga lang. Pero ikaw, outside na. Feeling mo? Oo, ganun. Oo. Ganun ako minsan, ganun sa akin before. Yung kay Miss Olivia na nililingon niya, kung nakahiga pa yung katawan niya, hindi ko, Parang kasing aware siya na gising siya. Ay. ako kasi tuloy-tuloy. Kapag nakaalis ako, may Oh. one time na nagawa ko kasi yan, pero iba yung mukha nung nakahiga. Katawan. Oh my goodness. Oo. Ay, no. Nakwento ko na yun sa sa kinakwento ko na yun kay Direk. Iba yung nakahiga. So, natakot ako. College ako nito. Malamang. College ako. Tapos, nagising ako na parang ang lamig ng everything, ang dark, ganyan. Tapos, nilingon ko yung body ko. Same position, same body, ganyan. Pero iba yung face. Okay. Oo. So, pero di ba, sabi nila, may thread daw yun. meron, oo. Narinig ko yun dito sa podcast research, na may thread siya. Oo, sabi nila may thread yung katawan katawan. mo, may thread siya. So, alam mo kung pwede kang bumalik para makabalik ka, ganyan. Oh my God. Oo, yun. Yun nga bigla ko naalala, yung nakausap namin 2 weeks ago, taga Japan na Pinoy. Siya, medyo madalas siya mag-astral. As in, medyo madalas. And sabi niya, alam nyo, kung hindi nyo alam paano siya i-control, huwag nyong gawin. Kasi delikado siya. Sabi niya, siya nag-stop na siya. Kaya, yun. Yun nga, so far pa naman, hindi ko pa naman tinatry, bigla kasi siya nangyayari. Pero yun, ayoko din kasi maka-encounter. Huwag lang kayo lalayo. Oo. Wala akong plano. Oo. Kasi iba, exciting. Pag inisip ko siya, ang exciting kasi parang nakaka-travel ka talaga. Yes, Pero yun nga, sabi niya, hindi mo mag-gauge kung totoo pa yung napupuntahan mo, imagination mo. Sabi niya, kagaya nun, minsan may na-encounter siya na ando si Son Goku, ando si Naruto. So sabi niya, hindi na to totoo. Sabi niya in his mind, hindi na to totoo. Yung astral niya. Pero yun. Pero sa sleep paralysis, normal ba yung parang pagising mo, hinahapo ka na, hingal na hingal ka? Oo, Miss Kai. Kasi pagod ki. Nawala yung Okay. normal yun. Normal Para madalas. Okay. Oo, normal no? Grabe maka-normal no? Oo. Normal sa'yo. Normal sa akin. Pero yun, I mean, normal mo na mafe-feel yung like gano'n, na pagod ka talaga. Okay. Madalas ba sa'yo, Kai? Parang madalas yata sa'yo. Hindi Sa naman. Pilipinas, madalas. Pero Sa Pilipinas. Siguro lately lang din, nung sobrang frustrated na ako, siguro dala na rin ng stress ko, depression ko kasi yung husband ko, wala pa rin hanggang, like, syempre pinitition mo. Umandar yung papel niya ng more than 3 years Parang ano nangyari, ba't walang galaw? Tapos nagka-COVID pa. So, lahat nag-hold back. Oo nga, So, yun. Though, hindi ko siya masyadong iniisip kasi nasi-stress lang ako. Baka yun pa rin yung effect niya. Oo.
Actually, yun naman. Parang, hindi ko alam kung sino nagsabi noon na pag pagod ka, pagod yung katawan mo, pagod yung spirit mo in the sense na uh, in whatever sense it is, body, mind, tama ba? Body, mind, spirit. Pag down lahat yon, target ka eh. Parang ganun. Kaya yung mga kaya yung mga nagpa-practice ng paranormal investigation or ganyan, healthy dapat sila, maayos sila in mind, meaning psychologically sound sila, tsaka yung spirit nila is kung anong prayer man yan or anong faith nila, strong rin before sila tumakal ng cases. So parang with that logic, kayo na mga sensitive, dapat rin try to keep that balance rin. Kasi yun nga, baka ma-target kayo or baka again, may nangyayari talaga pag ano. Okay. Singit ko lang, may last na, Ay, go naalala lang. ko. So, may balintawak din to. So, meron na isang factory, pero way back pa din, nakwento na yun ng mami ko, na, meron daw dun sinapian. Tapos, parang, ewan ko kung, na-news daw yun eh. Pero hinahanap ko, hindi ko na siya makita eh. Pero matagal na daw yun. Ano daw siya talaga, alam mo yung sa Exorcist, yung pabaliktad bumaba ng hagdan? Ganun daw. Tsaka lumulutang daw talaga. Tapos, kasi nadaan ako nun, kasi yung taas nung ginawa siyang badminton court eh. So, nag-rent kami. Tapos, napansin ko lang, sabi ko, yun nga, natanong ko, Ma, bakit may Latin dito? Latin talaga, parang, yung lumang pinto, nakahoy lang, sorry, yung mga parang sa mga probinsya, yung banyo, yung ganung pintuan. Nakalak siya as in yung may kadena pa. Tapos, meron ding Latin na nakasulat. Talagang makikita mo, sobrang luma na nung papel. Oo. Na never daw talagang, never Tatanggalin. nilang tinanggal. Oo, never nilang tinanggal. Yun nga, kinuwento niya, meron daw sinapian doon. Tapos, nung na-experience ko naman doon sa badminton court na yun, yung shuttlecock namin, bigla na lang mawawala. Parang, pag lumabas siya doon sa may hallway, hindi mo na makikita yung shuttlecock. Nakakang pinaglalaroan. Oo. Okay, yan, hindi na tayo babalik dito. Kaya nga, kaya nga magtatayo na ng exorcism center sa Pilipinas eh. Madami talaga daw eh. ba? Hindi mo alam yun? Talaga ba? Check research nyo. Sa Makati, may binibuild silang exorcism center. Seryoso ba? Yes. So, ako nga parang acknowledgement na yan ng church eh. Na meron. Acknowledgement rin yan that they know ways to combat evil entities or negative entities. Pero takot ako dyan sa mga sapi-sapi. Ayoko ng ganyan. Ano lang naman daw, wag ka papayag. I mean, andali sabihin. Pero again, yun yung natutunan ko sa mga nakausap na pati sa taga-ibang bansa. Naalala ko lang kasi ni-research ko nga, pinakinggan ko ulit kay Sir Raymond Isaac. Parang sabi niya, hindi sila makakapasok kung di mo papayagan. And ang nangyayari kung bakit pumapayag yung iba is because infestation ba yung term? Basta may stages of of possession eh. Ang ginagawa nila, wear down ka talaga nila. Hanggat parang alam mo yung parang ini-interrogate ka, locked room, tapos parang eventually sasabihin mo, sige na. Parang ganun. So iba talaga, ganun ang nangyayari. Pero in general, huwag ka lang papayag. Be strong mentally, physically, talagang spiritually. naano ko dyan eh. Nung pinanood ko yung kay Emily Rose. Alam mo yun? Natuma ako doon, Sir Nick. Diyos ko po. Parang naririnig ko yung nagka-countdown of boses, gano'n, yung pangalan nila. Naku talaga, isang linggo, walang tulog na maayos. Pati yung daring na yan, yung sa dako na yan. Kasi may balon nga sa amin, di ba? So, imagine mo, parang bata ka, syempre, focus pa ako sa panonood. Nakalimutan ko yatang may balon kami sa bahay. Tapos yung nanay ko, nag-uwi pa siya ng bilog na salamin. Matanggal na. Ayoko na. Ginusto mo yan, pinanood mo eh. Oo. Mahilig ako manood, pero duwag ako. Oo. Gets ko yan. Para ikaw, di ba, mahilig ka makinig, pero mahilig ako manood. Pero kaya ko pa, yung mga, kagaya nun, nasa isang gadget ko, yung Conjuring 3. Siguro, 2 taon na nandyan. Pero humahanap akong tamang timing
bago ko panoorin. Para mapanood. Oo, so baka kailangan medyo umaga, gano'n. Hindi madilim, gano'n. Kami magpipinsan na ginagawa namin. Yung pinsan ko dati, hawak pa niya yung remote eh. Para pag yung intense na, i-mute direct yung Oo, ayun, oo, yun. Ganon. Nung pinanood ko yung Hunting of Hill House, napanood mo na yun? Yeah. Sa Netflix? So, yun talagang walang ano dun eh. Walang preno-preno. Parang, Oo, wala. Wala kang, hindi mo ma-ready yung sarili mo. Uy, sino yun? Uy, ano yun? Parang ipi-playback mo pa nga eh. Ako yung mute naka-ready dun. Nakahawak ako sa mute dun. So yung sorry sa spoiler sa mga hindi pa nakapanood doon. Pero yung part na yung sumigaw yung kapatid nila sa kotse, hindi ako nagulat nung kasi nakamute ako noon eh. Kasi syempre nasa field ako, 'di ba? Nasa field ako nung ganyan, 'di ba? So alam ko pag yung music nagbe-build up na alam ko, may mangyayari na. So mute na ako. Pero 'di ba sa Hunting of Hill House, wala ding warning. Parang bigla na lang may poof. May audio cues. May audio cues siya minsan. Meron ba? Oo. So parang very subtle. Kasi alam ko lang kasi ginagawa ko yun sa pag may project kami minsan na ganyan. So talagang may konti na tapos tumata. Alam ko na yan. May mangyayari. So alam okay, ko mute. Oo. So nakamute ako. So di ako nagulat nung sumigaw yung kapatid sa kotse. Kasi nakita ko lang. Nagulat ako, nakita ko. Pero hindi ako, Kasi iba dun sa moment na yun talagang, Kapag kasama ko yung pinsan ko na yun, parang, may comment, siya yung tipong commentary. Commentary? Ayan, pupunta ka pa dyan, madilim na nga, alam mo na ganito. Parang nawawala yung takot mo. Wala, yun, nakakanood na kami ng maayos. Mas nakakatawa. Kahit walang mute. Kahit walang mute. Thank you, Kai. Salamat sa pag-reach out. Salamat rin sa story. Thank you rin. Habang appreciate ko din yung channel mo. Oo. Natuwa ako. Thank you. Thank you ulit kay Kai for reaching out and sharing her story. In case meron rin kayong mga experience sa mga haunted house na baka gusto nyong i-share, email nyo lang yan sa paranormalsph@gmail.com. Pwede nyo rin share mga kwento nyo via chat sa Discord server ng podcast. At kung gusto nyo mag-join, click nyo lang ang invite link na nilagay ko sa show notes. If first-time listener ka and na-enjoy mo ang mga ganitong kwentuhan, baka gusto mong mag-subscribe sa podcast para malaman if may mga bagong upload. Subscribe ka lang sa Spotify, Facebook, YouTube, Twitter, X, and TikTok. Merong new episodes every Tuesday, 7 p.m. sa Spotify at Thursdays, 1:37 p.m. sa YouTube. Ang mga kwentong maririnig nyo ay halo-halo. May mga kwentong multo, elemento, alien minsan, at iba pa. Siyempre, we reach the most awaited or dreaded portion of each episode. Depende na lang kung anong feelings mo tungkol dito. The comment portion where I screen the most interesting comments and I respond to them. Marami rin ata nagre-react sa mga listener dahil marami akong nakukuhang comments na direct message dahil sa mga comment dito. Huwag kayo matrigger. Baka kailangan tawag natin dito Trigger Portion. Magbasa muna tayo ng ilang comments mula sa episode 148, Akashic Records JP. Sabi ni Leslie, excited for JP. Hi Leslie, buti ka pa excited. Si JP hindi na-excite sa balita. Hindi pa niya yata tanggap ang kanyang origin. Si BCV naman ang comment, ang lalim. Nako BCV, totoo yan. Pero yun nga, I guess iba-iba talaga tayong reaction sa mga nakukuhang Akashic reading ng mga tao, di ba? And I guess iba-iba rin yung reaction ng mga taong nakakakuha ng Akashic reading. Depende sa pag-interpret mo. Sa iba, malalim yung introspection. Sa iba naman, siguro medyo surface level ang pinapansin or parang they choose to ignore some stuff kasi it's their right, it's their story technically. So, kagaya nga niyan, naalala ko yung Akashic ni Liz.
So, kakaiba rin yun. So, baka gusto nyo hanapin yun. I think Akashic Records ang title ng episode. Pero yun nga, BCV, KKT, sabi ko nga, kanya-kanyang trips. Si Zelax, napakomment tuloy. Sabi niya, si Sir JP yung takot sa palaka, di ba? Oo, siya yun. Ang ating forever na lover boy, Sky Chris Ford. Sabi niya, saan kaya nakaget si JP? Mukhang goods yan ah. Ano ba ibig mong sabihin nakagets? Ano ba yung nakaget na yon, Sky Chris Ford? Kamusta ka na ba? Kamusta ang love life? Siguro okay ka ngayon kasi hindi mga sawi ang comment mo. Pero ano meaning mo nung nasan ka nakaget? Goods item ba yung sinasabi mo? Anyway, kung ano yung tanong mo, tanong natin kay JP. Hindi ko rin alam kung saan niya nakuha yung mga pakpak niya. Baka sa heaven. Peace tayo, JP. Si Reyna naman sabi, wow, thank you sa pag-mention ng comment ko about Green Man. But I lived sa Dubai for 9 years, pero we had experiences din. One of those yung sleep paralysis ng asawa ko. And lately, nangyayari sa akin. Hi, Reyna. Oo nga, very interesting yung nakwento mong Green Man sa comments. Hindi rin ako expert actually sa sleep paralysis, pero yun, ang balita ko sa mga experiencer, I think meditation or praying to whomever you pray to works. So, pero kalma ka rin lang. Minsan, anxieties rin natin ang nagko-contribute, I think. And baka yun yung kailangan mong bantayan. From Wilfredo naman, may na-share siya. Nag-YouTube ako minsan about how to access the Akashic Records. Isang gabi, biglang may narinig ako banda sa left side ng ear ko. Sabi, wag. Kaya ayun, Eddie wag. Ayun naman pala, Wilfredo. Nadadala ka sa isang salita. Wag daw, diba? Pero yun nga, naniniwala ko na may mga impormasyon tayong nakukuha sa tamang panahon. Baka sa experience mong yan, sabi ng gabay mo, o ng abyan mo, o ng spirit guide mo na, wag muna. At least, nakikinig ka. At tingin ko yun ang importante. Naisip ko lang, wag sana ako bisitahin ng guide mo, pero try mo ulit mamaya. Tapos if wala nang magalit, wala nang bubulong, baka pwede na, di ba? Try lang naman. Si Cheryl sabi, Angel pala si JP. Oo, sa pagkakaalala ko, off the air, ang sabi niyang pangalan niya, angel name niya ha, Avicin, Angel of Hope. Joke lang yun. Ang last comment, ang nagsabi si Yue, sabi niya, they might be a bit delusional. Well, Mr. Yue or Miss Yue, kanya-kanyang opinion yan. Baka sa mata ng ibang tao, delusional lang sinasabi nga ng mga ibang nagkukwento. So, end na muna natin ang ating comment or ating trigger portion. Mukhang na-trigger nga yun si Yue sa ating episode. So, if meron kayong comments, lagay nyo lang sa YouTube or sa Facebook or sa Spotify. And as long as hindi yan bastos, babasahin ko at magre-react ako. Siyempre, di natin makakalimutan magparamdam sa ating paranormal Patreons and coffee supporters. Tantararan! Kim, J, Z, Christine, JT, JD, K, B, Justine, Biker Mama, J, Leia, J3, May, Shibone, and Ola. A big thank you for your support. Kung gusto nyo supportahan ng podcast sa ganitong paraan, pwede nyo check yung Patreon and Coffee links sa show notes. For Patreon, there are certain perks for certain tiers. So pwede kang sumama sa calls or pwede kang mapadala ng early episodes if edit ko ng maaga. You can always support in other ways. Pwedeng makipagkulitan sa comments rin. Shout out kay Joms J sa mga comment niya. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Like I said, this podcast is independently produced, and I would appreciate it if you can please rate the podcast on your podcast platform. Apple,
Podcast has a rating system. Spotify has a rating system. Likes, shares, subscribes help. If you can, when you can, please do. But of course, I'd like to thank everyone again, to the people who have shared their stories, and of course, to the people who listen. Please stay safe. Okay, kakaibang LL to dahil kukuha tayo ng portion galing sa interview na to kung saan may kinikwento si Mel. Si Mel ay isang past guest natin at para sa LL portion na to, meron siya mga kwento tungkol sa gayuma, kulam at iba pa. Kaso yung patient niya po kasi yung hinahandle niya na sa therapy, may schizo din. So, ayun. Pero hindi ko nabanggit sa kanya na nakakakita ako. So, parang alam ko kung paano mag-decipher ng kausap na may schizo and na So, paranormal. paano mo na-decipher niya? Kung may nakikita talaga siya. Nakikita ko sa kanya. Sa kanya mismo, dun sa taong kausap ko. Kasi minsan direct kapag meron akong friend na sabi niya, feeling niya na may disorder siya. And then nagpa-check up siya. So nagpa-psych siya, psychiatrist siya, tapos psychologist din. Ang sabi sa kanya, meron siyang borderline disorder, tsaka hallucinations. So, tinatanong ko siya, sabi ko sa kanya, hindi kita iti-therapize pero as a student lang ako kasi syempre I'm learning din eh. Pero hindi po ako clinical psychology, industrial setup yung sa akin. So, tinanong ko siya, kausap ko siya in person. Sabi ko, anong nangyayari sa'yo, ganyan. Tapos, kinuwento niya na ganitong oras nga daw, ganyan. Tapos yung kausap, sabi niya, yung naririnig daw niyang kausap, parang tawag nito, bigla lang daw magpa-pop up sa tenga niya, ganyan. Tapos sa mind niya, as minsan nasa likod, ganyan. Tapos sabi ko, habang kausap ko siya, nasa likod niya. Tapos sabi niya sa akin, like ngayon, bumubulong siya sa akin, pero sabi ng doktor, ano lang daw, hallucinations, ganyan. Tapos hindi ko sinasabi sa kanya na nasa likod lang niya kasi hindi siya nakakakita direct. Oo. Tas hindi rin siya nakakaramdam. So kaya sinabi Na-validate mo. ng doktor na baka nga hallucinations niya kasi wala siyang anything sa Hearing lang siya. Oo, sa hearing lang niya. Tapos nasabi niya, kagaya ngayon, sinasabi niya sa akin, dinidescribe niya sa akin kung anong suot mo. Sabi ko, habang kausap niya ako, sabi ko, okay. Tapos nakikita ko yung bumubulong sa kanya na nasa likod, kaso dark. So medyo nasad ako. Kasi sabi ko, Hindi naman porket dark, nasabihan ka ni JP niyan. Oo, yung color kasi. Yung color. So, feeling ko kasi nag-manifest yung emotions niya kasi depressed yun eh. Depressed yung si friend. Ayun, aware pa rin siya noon. Hanggang ngayon, yun pa rin yung niya. Yun pa rin yung struggle niya. Hindi pa siya maka-move on dun. So, tingin mo meron? O na-manifest niya? Na-manifest niya, oo. So, tingin ko na-manifest niya yung entity na yun. Tapos, ayun. Nakikita ko siya pero siya hindi niya nakikita. So magkausap kami or pag magkikita kami, like last time nagkita kami, kasama niya yun.
Tapos umaano lang yun, umiikot lang yun sa kanya, nasa kanya lang yun. Wala naman siyang ginagawa sa akin, pero dine-describe niya lang kung ano yung nakikita ko siya pero di ko siya naririnig. Kasi hindi pa ako nakakakausap ng mga ganyan. Kasi ayokong kumausap dahil Kita ka lang. oo. Ayokong kumausap kasi baka magkaroon sila ng Huwag mo na call. ba? Huwag mo na balatin. Kasi takot ako na baka magkaroon sila ng hold sa akin kapag nakausap ko sila. So parang tuloy-tuloy sila. You have Walang such a hold. gift. Like you have that discernment to know if someone's nasasapian or just Yes, like oo, talagang, is it like your neurons or like talagang there's a spirit nakakapit. You have that ability that can say like, I see you, get out. Like parang like you're not helping my friend anymore. Parang ganun. Tapang-tapang ko, no? And then when it's my turn, but I mean, I'm just saying, like, for someone who has schizophrenia, because when I have to, help someone who's in that, like, talagang mindset, there's no talking sense to them, diba? And paminsan, schizophrenia, ang daming voices. They can say, like, up to 9, up to 10. That's so confusing for that person. Na parang nada-drown nila. Like, they don't know who they are anymore. Parang ganun. Pero yun yung sad. Sinasabi ko nga sa isang friend rin namin na psych, who cannot see naman, pero parang hindi mo alam minsan if merong mga schizo na talagang they can hear. Yan, similar dyan. She can only hear. But she cannot see, she cannot feel. So it's hard, di ba? Hindi mo alam if sensitivity yon or talagang mental disorder. Yes, oo. Kaya hindi rin po ako clinical, diba? clinical psych kasi nade-drain nila yung energy ko minsan. Empath po kasi ako. So, kapag naisip ko na kung ano yung maging risk sa akin kapag may kinausap akong patient, friends ko nga lang nade-drain na nila yung energy ko. So, kaya hindi po ako nag-clinical. Although, willing naman akong mag-help. Pero yun nga. Kasi nakikita ko na yung self ko na in the long run, ako yung mahihirapan. Kasi hindi ko alam kung paano. Kasi nung kinontak po ako nila direct, dito lang din ako natututo sa PNP lang din. So, kasi nakakamit na ako ng may parang mga talagang nagpa-practice as mga experts sa ganyan. So, nagtatanong lang din ako sa kanila. So, dun ko lang din po natututunan yun na, okay, yun pala ibig sabihin ng mga nakikita ko or naririnig ko, ganyan. So, yun po. And Kai, when you were saying that your house was haunted, all I can think about, kakapagod nga, haunted, but 7 stories, all I can think about is the hagdan. Hagdan. Anong floor ba kayo doon, Kai? That was my first thing, like 7 stories. I'm like, oh crap. May elevator ba kayo? Buti naman lang yung floor namin, nasa first floor lang. Okay. Basement is first floor. Pero yung mga pinsa ko, pag nagkakayahan sa rooftop, ko naman, sa rooftop talaga. Layo. Pero, ang ano lang din ng bahay namin, yung structure kasi parang, pagbaba mo, may salamin. Pagbaba mo, may salamin. So, every time na bababa ako, may isang malaking salamin. Kakaripas na ako ng takbo, baka ano pang makita ko. Okay, hindi natin, yan. Ayoko. Meron direct yung nakwento lang sa akin ng tito ko. Meron daw yung buhok nung girl. Tapos itatali sa parang basta maliit na kawayan yun eh. Maliit na kawayan. Term sa amin sa Bisaya, bagakay. Tapos tatali doon yung buhok ng girl. Tapos mag-chant ka lang na wag mo siyang patulugin, ako lang iisipin niya. Ganon. May ganon din. Oo, yung mga orasyon sila. Tapos, rude. Gusto ko tumulog. Tapos meron din yung direct yung pero ito kasi para ma-reverse yung kandila din naman to, pero para ma-reverse yung curse na binigay sa'yo. Yung kandila, 'di ba meron siyang tip,
Tapos yung nasa dulo niya, yung bottom niya flat. Yung flat yung sisindihan mo. So yung tip, yun yung ibabaliktad mo. Yun yung gagawin, yun yung dadagan mo para ma-reverse yung curse. Tapos, tapos magpa-pray lang na parang kung ano yung ginawa nila sa yung masama, hindi naman bumalik sa kanila pero parang ma-feel din nila yung naging pain mo. To reverse the curse lang. The curse ko may curse. Oo. Usually ginagawa yun sa mga na kulam. Pagka nagpapatawas ka, ganun yung pinapagawa. Babalik ta rin yung kandila, ganyan. Pero kapag may parang pagka kunwari sa barang, iba kasi yung intensity ng barang sa iba kulam. Sa barang kasi yung barang yata hindi na siya ma-reverse diba? Oo, kasi yun talaga papatay talaga sila pag barang. Para masa-stop mo, it depends yata kung gaano katagal na yung barang. Oo, kasi so LJ, yung barang is may insects na coming out of your body. They use insects to infiltrate your mind, your body. Tapos kapag yung barang kasi is parang mas matagal yung process, mas matagal unti-unti. Slow process. So yung death mo slow din. Pero yun nangyayari yun kapag like sobrang galit, sobrang inggit. Tapos yung minsan yung mga tao na parang may nararamdaman sa iyo na sama loob, ganyan, papagawa nila yun sa mga marurunong. Kaya libre lang talaga maging kind, Direk. Totoo. Kaya sabi ko sa inyo, magbabaon ako ng extra money pag pumunta talaga ako ng ibang lugar. Totoo yun, Miss Kai. Alam mo ba, lagi sinasabi sa akin ng mom ko, kahit maglagay ng 5 piso, tig-piso na 5, para kapag pagka may nanghingi, may mabibigay ka kahit piso. Kasi yun nga, dati na-experience ko kasi na dito sa Manila, sa MOA, meron kasing shuttle, hindi ko alam kung naabutan nyo. May shuttle dito sa MOA, tapos may mga, badyaw direct, yung tumutugtog. May sasakay. Uso sa Manila. Tugtog sila. Sa Manila yun. Tapos, college ako nito, so long hair ako, sumakay sila. Tapos yung friend ko nasa bungad siya, may food siya. Yung kinakain niya yung food, yung badyaw, kumakanta. Yung kapatid, kinuha yung food niya. Inagaw, in-snatch yung food. In-snatch niya. And then, yung kapatid na tumutugtog, tuloy pa rin siya na nanghihingi sa amin ng limos. Ganyan. So, bumaba sila since walang nabigay kasi may sobre yun sila. Bumaba sila ng shuttle, and then may dala palang patalim yung badyaw. Like, maliit na knife, may dala siya. Hinila yung buhok ko kasi nakalabas sa window, hinila yung buhok ko. Giranyan. Nadamay ka pa. Oo, tapos may dala siyang, nakaganyan lang siya. Tapos buti ka, pagkahila niya ng buhok ko, na pa-forward akong gano'n. So nakita ko na may dala siyang ganyan. So kung hindi siguro ako na gano'n, baka nagilitan niya ako dito. Oo. So super scary. So after noon talagang sabi ni mama na kahit piso lang talaga magbigay. Pagka hindi madaan sa ganun, kasi diba namimilit kasi sila minsan. So parang pakiusapan na yun lang yung pwede, ganyan. Kasi talagang di mo alam kung ano yung, meron kasi Miss Kai na yung mga marurunong, sinasabay lang nila sa hangin. Yung mga chant. Oo nga na ano ko ngayon, yung isang episode yata ni Direk. Yung siya, choir. Yung na kumakanta siya sa choir. Nag-choir sila. Yung nasa taas niya, bumubulong na din. Bumubulong na ng yun yung kulam na episode. Yun, may mga ganun, Miss Kai. Tapos minsan sinasabay nila sa pagkain, yung ibibigay na food sa'yo, may inilalagyan nila ng kung ano-anong yun, para mga enchantment, mga prayers, or may nilalagay silang mga liquid or something. Hindi mo malalaman, hindi mo makikita. Yun. Kaya
So, hindi ako foodie. Hindi ako foodie. Tapos, paglalabas ako, palagi ako may baon, may protection, ganyan. Kasi hindi mo alam kung sino yung mamimit mo. Kasi kahit nasa Manila, marami Oo. sila. Marami sila. Kaya yan ang advantage silang dalawang nasa US. Konti lang practitioner ng ganyan. Oo. konti lang knowledgeable about these things, di ba? So parang medyo safe. Okay, sige. Safe ang food dito. Oo. Ay, nako. No one's out to Madalang get ito you. mag-sue kasi eh. So, Oo nga, they'll oo nga. sue you. It's not like Oo. mga kulam or what's the intense one? Barang. Magsusu na lang. Thank you, LJMT. Kai. Thank you, Sir Nick. Ingat. Bye-bye. Well, Good bye-bye. night and good morning. Good night and good Bye-bye. morning. Bye-bye. Bye-bye. Thank you ulit, Mel, sa mga kwento. Bihira magparamdam yan si Mel. Busy yata sa life. Pero nakasama siya dito sa call na to and yun nga, nagkwento siya. At ginawa ko na lang LL portion. Kung hindi nyo pa narinig ang mga kwento ni Mel, ilalagay ko ang link ng past episodes niya sa show notes. Yung episodes niya yung Ang Bumisita, Ang Gumigitna, at meron silang tandem portion ni Kuya JJ sa School Stories Part 2. So yun na muna, LL Peeps. Salamat sa pag-abot sa dulo.